marami akong nare-receive na komento mga Q about doon kay Sir Ed Caluwag na kalokohan daw. Hindi daw totoo. Basta lang daw gumagawa ng kwento. Ayan. So, ito mga Q, idadagdag ko lang to. Ayan. Pero panoorin nyo muna sana yung ginawa kong unang video nito. Unang dalawang video ko sa point of reference na sinasabi ni Sir Ed. Ayan, yung tower at saka yung taas ng dam. Panoorin nyo muna yon. At idadagdag ko to kasi sa sinabi ni Sir Ed sa kanyang point of reference ay merong tower. At kapag doon ka sa taas, meron kang matatanaw. Tapos sa bandang unahan, merong palikulikong daanan ng tubig, which is ayan po siya. Tingnan po ninyo. Ayan, zigzag po, di ba? Ayan, parang pa letter S po yung tubig. Ayan, no? Parang para po siyang ahas, mga kitingnan nyo. Ayan, sa mga nagsasabi na kalokohan lang daw. Ayan, sana po iwas po tayo sa mga ganyang bagay. Ayan, tumutulong yung tao, gumagawa siya ng paraan para makatulong po dito na makita si Joros Flores. Pero pinagsasabihan pa ninyo ng hindi maganda, which is marami naman talagang basher si Sir Ed. And alam naman natin yan. Ayan, pero sana sa panahong to, wag naman natin siyang bigyan ng sama ng loob kasi tumutulong na ngayong tao, di ba? At malaking tulong po yan sa pamilya ni Joros Flores dahil kahit papano may mga taong tumutulong. Yan. Yan po kasi yung mahirap dito sa atin. Kasi kung sino pa yung may mga tumutulong at may ginagawa talaga, sila pa yung nababash. Tulad na lang ng mga albularyo natin, ng mga spiritual natin, ng mga magtatawas natin, binabash natin sila na gumagawa ng kalokohan. Yan. Alam nyo po, hindi natin alam yung trabaho nila, yung ginagawa nila. Yan. Hindi mo nga alam kung totoo o hindi. Pero sana hiling ko lang, iwas-iwas muna tayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kanila. Kasi hindi naman natin alam yung ginagawa nila. Diba? Although marami pong naniniwala at marami pong hindi naniniwala. Diba? Ganun lang po talaga yon. Kung ayaw mong maniwala, hindi wag mong panoorin. Yan. At wag kang magkomento ng masama sa kanila. Dahil tao din po yan sila. Nasasaktan din po yan sa mga komento na nare-receive nila. Dahil sila na nga yung tumutulong, sila pa yung sinasabihan ng hindi maganda. Meron akong kachat na isang magtatawas na sumasama talaga yung loob. Kasi nga, tumutulong na nga siya, gumagawa siya ng paraan para makatulong dito. Pero nakaka-receive daw siya ng mga message na hindi maganda, ng mga komento na hindi maganda. Doon pa lang po, nararamdaman ko na siyempre may feelings din po sila, hindi porket manggagamot, spiritual, ay wala nang pakiramdam. Meron din po yan, nasasaktan din po yan, na-stress din po yan kapag nakaka-receive ng hindi magandang komento. Kaya sana, iwas-iwas tayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Respeto na lang natin kung ano yung opinion nila, kung ano yung pamamaraan nila. Yun lang po, respeto natin yung bawat isa. Kasi hindi ka naman nila hindi ka naman nila ginagawa ng masama. Nakikinood ka na lang nagsasabi ka pa ng hindi maganda. 'Di ba? So, yung point ko lang dito ay respeto po natin yung bawat isa. Ano man yung ginagawa ng kapwa natin, ay matuto po tayong rumespeto. At kung hindi natin gusto yung kanilang ginagawa, ay wag na lang nating isipin at wag nating panoorin para hindi tayo maapektuhan. 'Di ba? Dahil kung ikaw hindi ka naniniwala, maraming naniniwala sa kanila. Katulad na lang ng magulang ni Joros Flores. O, di ba, nag-alay nga sila ng manok. Di ba, naniniwala sila sa mga albularyo. O, doon pa lang po, nakikita natin na kahit papaano, naniniwala yung pamilya. At malaking tulong po yun sa pamilya ni Joros Flores na kahit papaano may mga tao na nandyan kusang tumutulong. Alam niyo po, meron pa akong isang nakausap na isa pang spiritual. Ayaw ko ng pangalanan, pero sabi po niya wala po silang sinisingil ni piso dito. Naki-MGS pa po siya ha. Wala siyang sinisingil yan ni piso dito. Ang hangarin niya lang po ay makatulong, pero siya pa daw yung nakaka-receive ng hindi magandang komento. Yan. So ipagpalagay natin, totoo yung iniisip ninyo, pero sana respeto na lang. Yun na lang talaga, respeto na lang.
bilang isang tao. So, yun lang mga Q. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi at God bless po. At wag po natin kalimutan mga Q na isama palagi sa dasal natin na sana ay makita na si Joros Flores, sana ay maging matatag yung kanyang pamilya para labanan yung hamon na ito na dumarating sa kanilang buhay mga Q. So yun lang mga Q, maraming salamat po.